Welcome sa ISUS TV. Ano naman itong mga, ewan ko ba ito mga congressman, talagang nagkakaroon ng mga pagkakaiba-iba na ng posisyon ng mga ito at nakakalimutan yata ang tunay na trabaho. Ano ba talaga ang trabaho ng Congress? Ano ba ang trabaho ng Congress patungkol sa budget? Parang ano lang yan parang nanghingi ka ng pera sa nanay mo. Sabi mo, Nay, pahinging 100. May pagkagamitan lang ako. Tapos, hindi pa naman pinapakita sa iyo ng nanay mo. Tipong bibigyan ka naman ng pera. Pero tinanong ka niya. Sabi niya, teka, saan mo ba ginamit yung 100 na binigay ko sa iyo nung Lunes? Tapos, bigla mong sasagutin yung nanay mo. Sabihin mo, teka, ikaw nga hindi pa nagbabayad ng utang mo kay Aling Feli. O kaya ikaw nga hindi ka nga nagbigay ng hindi ka nga nagbigay ng panggastos nung nakaraan eh. Ngayon ang tanong, tama ba 'yon? Ay sus naman talaga, no. Yan po ang role ng Kongreso, no. Ang role ng Kongreso mag-budget. Base sa alinsunod sa konstitusyon, alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon, ang ehekutibo, ang taga-kolekta ng budget, ilalagay yan sa Bureau of Treasury. Ang Kongreso naman ang magbabudget. Kumbaga sa ang taga-kolekta, yung tatay, pero hindi ibig sabihin nun kayang diktahan ng ehekutibo yung legislatura. Parang ganun ang lumalabas di ba? Okay, magkaroon ng, sabihin na natin, parliamentary courtesy. Merong mga nagigit ng parliamentary courtesy daw Kumbaga, igalang daw yung time-honored tradition. Pero tama ba na pagsalitaan mo ang nagbabudget ng ganon? Ito, tingnan nyo kung sino ang tama. Tama ba dito si Kong Marcoleta? O tama yung sagot ni Kong Zaldico? Yun earlier. Are we not already respecting a tradition well kept by this house? Disrespect tradition. Hindi nga, pinagtatanong niyo siya Meron pang no pratinela, motion. whatever. There was That is no motion disrespect to the introduced. office of the President, Vice President. On Kung the ano record. pinagtatanong niyo sa kanya This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. May bratinela pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Panglabing 7 taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Nolly Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad Wala man lang... Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito
ng resources ng gobyerno, pang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan na opisyal na umastang, parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Oh, yan yung pananaw nung dalawa. Yan yung pananaw nung dalawa, no? Si Marcoleta at saka si Zaldico. Nung isang araw, na alam ko, nagbanggit itong si VP Inday Sara na tipong ang kumokontrol daw ng budget si Speaker at si Zaldico. Sabihin na natin totoo, pero ang susunod na tanong doon, nasa karapatan ba nila yun? Nasa karapatan ba nila ang pag-control ng budget? Kayo na po ang humusga. Alam ko naman matatalino kayo eh. Mapapa-ISUS ka na lang talaga eh, di ba? ISUS naman talaga. Ano ba talaga ang tungkulin ng isang kongresista? Magtanggol, mag-abogado sa iba? O silipin kahit papaano ang paggasta nito? Kayong humusga. Sa kabilang banda, yun bang trabaho ng ehekutibo maggastos na lang ng maggastos na walang pananagutan kahit na pera ng bayan yan? O hayaan na lang natin dahil nga sa ibinayad na natin yan, buwis natin yan, binayad na natin sa gobyerno, wala na tayong pakialam kung paano nila gagastuhin. Ganon ba yun? Mapapa-ISUS ka naman talaga. Nagre-request pa rin ng budget yung isa eh. Si VP Sara eh. Si VP Sara na tinawag na kung ano-ano mga tawag, bratin. Ito kung ano man. Di ba? Ay, nako. Bueno. Susunod ulit, ha? Alamin natin, yung iba mga kahindik-hindik, mga ka-ISUS na video dyan. Thank you.